ay gusto kong mangaral. Dahil meron akong nagturo sa atin ng teaching at napakaganda, Brother Francis, na ating kapatid na binigyan ng Panginoon ng gifts sa pagtuturo. At atin po itong na-appreciate. At ito'y hindi masasayang sapagkat ito ay nakita naman natin ang kanyang gifts na napakahusay at makikinabang tayo doon. Yes. So dito po sa isi-share ko sa inyo about election. At itong tungkol sa election o the election of God para makita natin yung pagkapili ng Diyos sa atin. Okay? Ito po ay bubuksan sa atin ng Panginoon na ang pagiging pinili, ito ay mystery din. Ibig sabihin, isa siyang hiwaga na malaman mo na, uy, pinili pala ako ng Panginoon. Mystery din ito pag nabuksan sa iyo. Pero hanggat hindi nabubuksan sa iyo, ang misteryong ito, na ikaw pala'y pinili, mahirapan din tayo. Kaya kailangan may magturo at mangaral. Kasi faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Kaya napakaganda nung tinuro ng ating kapatid na huwag tayong maiway sa Nicolaitanis. Kasi ang Nicolaitanis, kinokontrol niya ang mind ng isip ng tao para hindi makahakbang sa gospel. That is Nicolaitan, kagaya ng pare. Sa halip na pakainin ka ng word of God, bibigyan ka ng tradisyon at rosaryo. So kawawa ang kaluluwa ng tao. Ngunit ang Espiritu Santo kasama ang katotohanan, patuloy na umuusad. Ang tradisyon ay napapako. Ang tradisyon hindi umuusad. Parang the same banana, yun pa rin ang tradisyon. Kung ano yung dito niya ngayon, yun pa rin yung dulo, tradisyon yun. Pero ang Diyos ay palaging umuusad bawat panahon. Ngayon sabi rito, sa isi-share ko sa inyo, na ito yung the election of God, makikita natin sa Hebrews 11:1-6. Now faith is the substance of things, hope for the evidence of things not seen. For by it the elders obtain a good report. Through faith we understand the words were framed by the word of God. Kaya dito sa magitan ng pananampalataya, doon natin nauunawa. Doon nyo naiintindihan na ang mundo pa lang ito ay inanyuhan sa magitan ng pag-spoken word ng Panginoon, pagbigkas. Kaya dito makikita natin na sabi niya pa, so the things which are seen were not made of things which not do appear by faith. Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaking. Kaya nakita natin na itong dalawang bata na sinulat dito ni Paul sa Hebrew, nakita rin ni Paul kung ano ang naganap sa Eden. Kasi ang layo ng panahon ni Pablo sa panahon ni Abel. Kaya sabi rito, without faith, hindi rin malulugod ng Diyos. Kaya sabi rito mga kapatid, by faith, Abel offered unto God more excellence. Ibig sabihin, naghandog si Abel ng napakahusay na pagsamba at tamang pagsamba. Hindi alatsambang pagsamba. Tamang pagsamba, Brother Francis, diba? Kailangan ang pagsamba natin like Abel. Si Abel ay meron siyang revelation. Alam niya na ang tamang handog ay kordero, pero hindi pa siya tinuturuan. Never pang nakipag-usap ang Diyos kay Abel. Na hindi sinabi ng Diyos na Abel, kordero ang ihandog mo. Saan niya nakuha yun? By revelation, pinahiran siya ng Panginoon para makita niya na kordero pala at dugo. Pero ito namang si Cain, walang revelation. Pero napaka-religious. Ang dinala niya yung bunga ng mansanas, ng ubas, mga prutas, yun ang nilagay sa altar. Naglagay pa ng mga bulaklak si Cain doon sa altar niya. Pero si Cain walang bulaklak. Ano ang nilagay niya? Yung korderong pinalaki niya ng 3 taon at yun ang inandog. Bakit? May kapahayagan siya sa tamang pagsamba. Kaya magkaiba ang altar ni Cain at ni Abel. Kasi ang taong may kapahayagan sa salita ng Diyos, tignan mo yung altar, kung anong meron siya. Kaya ang mga binhi ni Cain ng altar niyan, makikita nyo kung anong itsura. Kaya dito sabi, inabsorb ng Diyos, ang sabi rito, God testifying of His gifts, and by His being dead yet speaketh. Kaya tinanggap ng Diyos yung pagsamba ni Abel, na kahit patay na si Abel, nangungusap pa rin yun. Diba? May mga tao, tignan nyo si Pablo, patay na, pero nangungusap pa ang kanyang salita. Ang dami mga patay na, sila Pedro, nangungusap pa rin ang kanilang salita. Kaya dito, sa Hebrews 11, nandun yung mga hero.
na tama ang pagsamba nila. Walang nakalagay doon na in-honor ng Diyos ang Catholic Baptist Methodist. Wala eh. Tignan nyo pa rito sa Hebrews pa rito. By faith, Enoch. Bakit laging by faith? Because faith is revelation. Mayroon kang klarong pag-unawa sa panahon mo kung anong ginagawa ng Diyos sa panahon mo. Diba? Sabi niya, by faith, Enoch was translated that he should not see death. Ano yung salitang translated? Ibig sabihin, inilipat siya sa isang dimension na yun ang lugar ng mga saint. Kagaya nito, andito tayo. Pero once na nahit natin ang pahid ng Espiritu Santo, yung mind natin na-translate sa mga heavenly things at sa mga pangako. Bagamat nandito pa ang corporal body natin. Pero si Enoch, sabi rito, hindi siya nakakita ng kamatayan. Bakit? By faith, Enoch translated. Sa pamamagitan ng kanyang kaunawaan na tamang revelation, na sabi doon, Enoch walked with God. Hindi pala. Pag nasa tama kang kapahayagan sa Biblia, sasamahan ka ng Diyos eh. Si Abel, tama ang faith niya, kaya sinamahan siya ng Diyos. Diba, tignan niyo itong mga ministro na wala sa tamang pananampalataya, hindi Diyos ang kasama, politiko. Pero pag ang Diyos, kagaya ni Abel, ano ang kasama? Diyos ang kasama niya. Kaya sabi rito, by faith Enoch was translated that he should not see death. Hindi siya nakatikim ng kamatayan sa kanyang buhay. Na body change lang si Enoch. Kaya na-translate siya. And he was not found because God had translated him. Sino ang nag-transport sa kanya pabalik sa langit? Ang Diyos din. Walang iglesia. Walang malaking tao na sinabi na si congressman pinadarhan siya ng eroplano. Wala. God ang sinasabi ng Biblia. Dahil ang Diyos ay nag-witness kung ano ang kaunawaan mo sa panahon mo ayon sa mensahe na ibinabagsak niya bawat panahon. Kaya sabi rito, sabi niya, for before his translation, he had this testimony that he pleased God. Sino ang na-please ng Diyos? Na-please ni Enoch yung Diyos. We are not a pleaser of man. Kailangan pag tumayo tayo rito, ang napiplease natin ng Diyos. Kaya ako natuwa kay Brother Francis. Kasi itiniteach yung Word of God. Dahil hindi baling maging malungkot kayo basta ang mapasaya yung Diyos. Kasi si Enoch ang napasaya niya sa kanyang buhay sa pangangaral ang Diyos eh. Diba? Kaya dito makikita natin mga kapatid na sinasabi rito, yung election ng Diyos sa atin, yung mystery ng pagkahirang sa iyo ay dapat din natin makita. Kaya sinasabi rito, without faith, it is impossible to please Him. Anong klaseng faith? Baptist faith, Catholic faith, Methodist faith. Abay, mag-isip tayo. Dahil ang faith ay dalawang klase. Faith, just believe. Na hindi mo naiintindihan ng Scripture, pero believe lang. Tuloy lang. Pero may mga taong matatalino na kagaya nila Abel, nila Enoch, na may revelation sa kanilang panahon. At hindi mo sila pwedeng pigilan. Kagaya ng 3 wise men. Sa kanilang panahon, nakita nila yung star. Na iyan ang palatandaan na ang Misaya na sa lupa na. Napigilan ba? Hinanap talaga nila dahil may revelation sila. Binigyan sila ng sign na yan ang palatandaan na yung Misayang hinihintay nila na hinula sa Isaiah 7:14 ay nasa lupa na at naglalaro na yung bata. Pero sila, Herod, sarap ang buhay sa palasyo, kasama yung mga obispo kardinal. Hindi alam na yung Misaya nandun na. Kung hindi pa dumating yung mga taga-malayo, hindi niya rin malalaman ni obispo kardinal, itong si Herod. Bakit? Laging nasa palasyo. Kaya pagdating ng 3 wise men, sabi, nasaan ba yung hari ng Hudyo pinanganak dito? Oh, ano ang sabi? Teka muna, akong hari dito, sabi ni Herod, ako ang hari dito! Pero bakit may hari ng iba? Kaya ang ginawa ni Herod, nag-usisa sa doon. Sabi niya, pinatawag niya yung inkantador, yung mga, sabi niya, saan hinula at saan nasusulat na meron na palang haring ipinanganak? Sumagot yung isang matalino doon na pare, ang sabi, ganito ang sinasabi ng mga kasulatan sa propeta. Pero hindi pa rin nila natuntun dun saan. Kaya makita natin mga kapatid na may matatalinong tao sa panahon na ang Diyos din ang nagpapalitaw. Para ano? Para makita yung programa ng Diyos bawat panahon.
election of God. Pinili ka na makita mo ang programa niya, pero ang iba pinagsarhan ng Diyos. Mamaya makikita natin. Kaya sabi rito, without faith, impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and He is rewarder of them that diligently seek Him. Kaya ang Diyos ang tagapagbigay, reward sa naghahanap sa Kanya. Okay, maganda yung inano ni Brother Francis na sabi niya, maging Berean spirit tayo. Kasi ang Berean, laging nananaliksik. Diba? Titignan kanya kung tatama ka sa Biblia. Diba? Ganun ang Berean. Kaya na-prove nila si Pablo na propeta talaga ng Diyos eh. Talagang hindi nila matutulan eh. Dahil yung sinasabi ni Paul, Scripture. Oh, diba? Yun ang tunay ng mga Berean spirit na ipuprove nila na na yan talaga yung Scripture. Kaya makita natin na si Enoch inilipat upang huwag makakita sa kamatayan at siya'y naging kamuhi-muhi ba sa Diyos? Hindi. Sabi doon, si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Tatanggapin ko pa na tanggihan ako ng buong Pilipinas. At sabihin sa iyo, Pastor Bal, talagang false ka. Papayag pa ako, tanggihan ako ng buong Pilipinas eh. Basta nalugod ko lang ang Diyos. Brother Francis, payag ka ba? Kamuhian tayo ng buong Pilipinas. Basta malugod natin ang Diyos, o dalawa na tayo. Kaya dito makikita natin na ganon ang dapat natin gawin. Hindi baling kamuhian tayo ng tao, basta pinreach mo lang yung Word of God at nalugod mo ang Panginoon. Okay, sabi rito, kung walang pananampalataya, ano mangyayari? Hindi siya malulugod kailanman. Okay, election of God. Atin pa rin pag-usapan. Sabi sa Colossians chapter 1, sa 12. Giving thanks unto the Father which hath made us made to be partaker of the inheritance of the saints in the light, who hath delivered us from the power of darkness. Tandaan natin, hindi tayo makakaalis sa kadiliman kung hindi tayo tutulungan ng Diyos na makalis. Na siya ang nag-deliver sa atin mula sa kadiliman. Ang kasalanan ay kadiliman. Isang pintuan na dapat pagsarhan. Yun ang sabi ng ating kapatid, si Pastor Joe, na lagi niyang sinasabi na kailangan pagsarahan mo yung isang yun. Yung pintuan ng kasalanan, saraduhan mo, pandadahon mo, i-welding mo pa. Para hindi na makapasok ang kasalanan once tinanggap mo ang Word of God. Okay? Dahil kung hindi mo masasarahan yung pintuan ng kasalanan, babahain ka. Laging umaapaw, siksik-liglig ang kasalanan sa isang tao. Umaapaw. Okay? Kaya sabi rito mga kapatid, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us. Translated pa rin ang ginamit, like Enoch. Hath translated us into the kingdom of God, of His dear Son, inilipat. Yun ang kapangyarihan eh. Ang Ebanghelyo may kapangyarihan maglipat sa'yo. Ibig sabihin, from sinner to saint, translated yun. Kaya maraming tao mga makasalanan na ngayon na yan nasa tamang katinungan na. Banal na sila. Bakit? In-translate sila ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. Diba? Yung iba naman na nagpapanggap lang, ganun pa rin. Parang pagong pa rin. Diba? Pagong pa rin ang kanyang buhay. Kaya babalik pa rin siya sa kanal na inauna niya. Kaya makikita natin dito mga kapatid, na tayo ay na-transfer na, na-translate na sa kaharian ng kanyang anak, in whom we have redemption, through His blood, the forgiveness of sin. Yun po ang mababasa natin. Kaya ang sabi ng Panginoon dito, na sabi niya, nagpasalamat siya sa Ama. Yun ang prayer ng Panginoon na sinasabi sa Colossians ni Paul na nagpaging dapat sa atin na makabahagi sa manang ito. Ang mga banal may mana. May mana ang mga banal. Tandaan nyo, pwede kang makibahagi sa mana ni Ayala, sa pera ni Marcos, na kung ano-anong klaseng pera yan, na mamanahin daw. Samantalang yung treasure na sinasabi ni Brother Francis, yung treasure na ito na nasa Bible, doon ang mana natin. Diba? Yun ang tunay na mana, na ipapamana sa mga banal. Hindi po sinabi rito na ipapamana sa mga filthy lucre. Wala po, mga banal. Without holiness, sabi, hindi kayo makakita sa Panginoon. Kaya ang holiness, hindi natin pwedeng tanggalin sa pagiging born again. Kaya sabi rito, makabahagi ng mana ng mga banal sa kaliwanagan. Kaya makikita natin, ang banal
ay nasa kaliwanagan niyan. Kaya sinasabi niya sa 13 kanina, binabasa natin, na siyang nagligtas saan ang kadiliman ay may kapangyarihan. Pag hindi nyo nahawakan ng kapangyarihan ng Ebanghelyo, hihilahin kayo ng kapangyarihan ng kadiliman. At muli kayong ilulublog sa dungeon na wala na kayong makitang liwanag. Ganun ang Nicolaitanes eh. Babalik ka sa dungeon, sasabihin ng Nicolaitanes, don't believe that. Lagay ka sa dungeon. Nakakano naman. Confusion na naman. Bakit? Nilagay ka na naman. Binartulina ka. Ano makikita mo sa Bartolina? Ganyan ang karamihan ng espiritu ng Nicolaitanes. Lagi nilang ilalagay sa dungeon ng tao upang hindi makapasok sa liwanag. Kaya sabi ng Biblia, like the Pharisee, ayaw nang tumanggap sa Ebanghelyo, haharangan pa yung iba para makapasok. Yun ang ugali ng Pariseo. Kaya sabi rito, nilipat na tayo sa kaharian ng kanyang anak. Hindi kaharian ng tao, kaharian ng anak. Kaya ang claim natin, ang Ebanghelyo ito may kapangyarihan ilagay tayo sa kaharian ng si Kristo. Election of God ang pinag-uusapan natin na ito'y mystery na ma-unveiled sa inyo. Sa Colossians 1:14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sin. Ano ito? Saan natin mahahanap ang kapatawaran? O yung katubusan? Sabi rito, in Him. Wala nang iba. Kinaroroonan ng ating katubusan in Him, which is our Lord Jesus Christ. At kapatawaran ng mga kasalanan. Ang kasalanan na papatawad kung tutuhanan lang tayo magsisisi at babalik sa Panginoon. Colossians 1:15, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. For by Him were all things created, that are in heaven. Lahat ng bagay ano? Sabi rito, mga bagay sa sangkalangitan na ano, sangkalupaan na ano? Yung pagkalikha. Okay? That are in earth, visible, invisible, whether they be thrown in dominion, principalities, or power, all things were created by Him and for Him. Kaya makita natin mga kapatid, na kung tayo ay masasakop ng Ebanghelyo, makikita natin ang bagay ito. Sangkalangitan, sangkalupaan. Hindi lang sangkalupaan sangkalangitan. Mga bagay na nakikita, mga bagay na invisible na din nakikita. Maging mga luklukan o mga pagsakop, mga pamunuan, kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya, ukol sa Kanya. Yun po ang sinasabi ng Colossians. Kaya ganyan po katindi ang Ebanghelyo na dapat pa nating mahimay at dapat nating mapakinabangan sa ating buhay. Colossians 1:17, in He is before all things. In by Him all things consist. So ang lahat ng bagay, langit, hindi makakapagpatuloy. Without Him. Parang ako. Kaya ko bang magpatuloy kung wala si Jesucristo? Hindi ko kaya. Kaya ko bang iwanan yung red horse kung wala si Jesucristo? Hindi ko kaya. Hindi ko kayang magpatuloy. Dahil yun ang sabi niya sa Colossians 1:17. Without Him, hindi natin kaya. Ang iglesia ay hindi makakapagpatuloy. Okay? Hindi kaya magpatuloy ng anumang iglesia kung wala ang Panginoon. Okay. So, kailangan natin ang Panginoon para makapagpatuloy tayo. Itong fellowship natin, kung wala ang tulong ng Espiritu Santo, Pastor Joe, hindi natin kayo magtuloy. Salamat kay Pastor Joe, masigasig. Kaya pinagpapasalamat natin, purihin lagi natin ang Panginoon. Kaya dito makita natin sa Colossians 1:18, and He is the head of the body. Kung itong local na ito ay body ng Panginoon, ang Diyos ang head nito, si Lord Jesus Christ. The church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that all things He might have the preeminence. Kaya nakita natin, si Jesus Christ ang ulo ng katawan. Si Pastor Joe may local church, ako may local church. Si Pastor Pete may local church, si Brother Francis may local church. Siya ang ulo ng lahat. Okay? Nandito rin sila Sister Ella. Si Jesucristo ang ulo nito. Siya ang ulo ng mga iglesia. Sabi rito, pasimula, panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay magkaroon siya ng kadakilaan. Panganay sa mga patay. Magkaroon siya ng kadakilaan, mga kapatid. The mystery of God for knowledge and election. Tandaan natin, election. Paano natin masabi, Pastor, paano ko bang ma-prove na ako'y pinili ng Diyos? Di ba tanong din yun? Paano
Paano mo malaman pinili ka kung hindi ito ma-rebuild sa'yo? Diba? Paano mo malaman pinili ka kung walang magtuturo? Aasahan ba natin ang mga madre? Diba? Kaya sabi rito sa 2 Peter 1:10, wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling. Alalahanin niyo to. Sabi niya, make your calling and election sure. Kailangan daw mga kapatid, siguraduhin mo ang pagkatawag mo at pagkapiling mo. Na pag narinig mo ang Ebanghelyo, kailangan i-claim mo, uy, tinawag ako ng Panginoon at pinili ako sa Ebanghelyo ko. Huwag kang magduda. Diba? Pag ikaw nagduda sa sarili mo, na ikaw ay pinili at hindi mo rin masusyur, yung pagka-elect mo at yung pagkatawag mo, hindi mo masusyur. Parang ganito, ano ba talaga ako? Sa sanlibutan? O dito talaga ako sa pagbo-born again? Hindi mo ma-sure eh. Yung calling mo, ano ba talaga ako? Gitarista ba ako? Preacher ako? Minsan preacher ako, minsan gitarista ako. Ano ka ba? Ang gulo mo. Sabi rito, wherefore rather, brethren, give diligence to make your calling. Siguruhin nyo. Kayo mga babae, siguruhin nyo ang calling nyo sa Panginoon. Mga kapatid kong babae, hindi pwedeng wala akong kapatid na babae. Ano ang langit? Puro lalaki? Hindi mga kapatid akong babae. Kaya sinasabihan ko rin kayo, siguruhin nyo ang inyong katawagan sa Panginoon. For if ye do this thing, ye shall never fail. Napakalinaw yun, no? Pag gagawin mo daw to, sabi rito, mga kapatid, pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag. Pagkahirang sa inyo sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo mga titisod. Kailanman, hindi ka mabagsak, hindi ka matitisod. Bakit? Sure mo na born again ka. Hindi pwedeng sasabihin mo, pag may tumawag doon, sister, ano yun? Sister. Hindi mo sure ang calling mo. Ayun nga, sis. O sige, magkano ba? O sige, kaya ako. Hindi mo talaga sure ang katawagan mo. Di ba? Yun ang sinasabi. Pag sure mo na born again ka, sasabihin mo sa kanila, sister, masama yan. Masama magbadyong, masama magtungit, masama magtagay-tagay. Bibyokin mo. Bakit? Sure mo na born again ka. Hindi ka magigiba, hindi ka babagsak. Unawain mo ang katawagan mo. Lalo na sa mga manggagawa ako, inuunawa ko ang katawagan ko. Na ako ay sa Ebanghelyong ito. Iniwanan ko trabaho ko dahil sa Ebanghelyo. Dahil ang sabi ng Bible, kailangan siguraduhin mo ang katawagan mo dahil pag pinakialaman mo ang isang opisina na hindi ka dyan tinawag, matutulad ka lang kay Haring Uzias na nagkaroon ng ketong sa kaluluwa dahil pinapakialaman ang opisina ng Diyos na hindi siya itinawag doon. Okay? Kaya sabi rito, Revelation, alam nyo ba na ang Diyos ay alam niya ang panagdaan at presente at ang future? Mababasa natin yan sa Revelation 1:8. I am Alpha and Omega. The beginning, yun ang Genesis. Kaya ang ibig sabihin ng Genesis, Gene means seed. Ibig sabihin ng Genesis, Gene. Doon nagsimula ang lahat ng binhi. Basahin nyo ang chapter 1. In the beginning, God created the heaven and earth. At pinatubo niya yung sa Genesis 1:11 hanggang 12, lahat ng mga binhi tumubo. Kaya nga ang Genesis means Gene. Binhi. At the ending, sabi niya rito, yun yung dulo. Genesis, umpisa, ending yun yung Apocalypse. Said the Lord, which was. Kaya makikita nyo rito, sabi niya, which is, presente. Which was, pang nagdaan. Which is to come, future. Kaya lang, kung titignan nyo rito, bakit nauna yung present, nahuli yung yesterday? Tignan nyo, sabi niya, Revelation 1:8. Sabi niya, said the Lord, which is, nauna yung present. Which was, nahuli yung yesterday. Sabi rito, which is to come, nagkamali kaya ng grammar dito si John. Inuna niya yung presente bago yung yesterday. Kasi, yung present, si John. Kaya inuna ni John, which is, inuna ni John, yung panahon niya. Which was, tayo na yun. Hindi niyo ba nakita? Which is panahon ni John. Kaya nauna yung present. And which was, ito na yung panahon natin.
which is to come, yung darating. May new heaven, may millennium, darating tayo doon. Purihin nyo na lang to, kayo nang bahala dyan. Kaya sabi rito, siya ang pasimula. Siya rin ang darating. Siya rin ang makapangyarihan. Makikita natin mga kapatid kung tayo'y pinili ng Diyos, na kayo ay attributes ng Diyos. Kayo ay kanyang gene. Kayo ay halo sa kanya. Kaya wag nating isipin na hindi tayo nakikita ng Diyos. Anumang gawin natin sa lupa, mayroong angel na naglilista. Naku, pwede kayong magtago sa pastor, pwede kayong magtago sa kapatiran, pero tanda natin, inililista ng anghel na yan, yung pinagagagawa natin dito sa lupa. Huwag nating isipin, bakit? God is omnipresent. Ang Diyos na sa lahat ng dako. Hindi lang yun nandito tayo sa simbahan na uupo tayo dyan. Paglabas natin, huwag niyong isipin wala ang Diyos doon. Ang Diyos ay omnipresent. Ay, hindi naman ako nakikita ni Tatay eh. Ang Diyos ay omnipresent. Alam niya kung pumupusta ka sa manok. Alam niya kung anong ginagawa mo sa labas dahil omnipresent ang Diyos. At tandaan mo, attributes ka niya. Kalikasan ka niya. Materialis ka ng Diyos. Okay? Ang Diyos ay omniscient. God knows all things. Omniscient siya. Kaya siya naging omnipresent dahil omniscient siya. God is everywhere. God is sovereign. No one can dictate God. Kaya hindi natin pwedeng diktahan ng Diyos sa gusto natin. Kailangan tayo ang diktahan ng Diyos ayon sa kanyang salita at sundin natin siya. Doon tayo tatanggapin ng Diyos. Okay? Iwanan ko to. Tandaan nyo mga kapatid, God is object of worship. God means object of worship. He want to be worship. Kaya nilikha ka ng Diyos, ikaw yung attributes na galing sa Diyos para sambahin mo siya. Yun talaga ang purpose eh. Pero ang tao tumatakas eh. Diba? Tatakasan niya ang pagsamba, tatakasan niya ang pakikinig. Likas siyang tatalilis. Pero hindi niya alam na nilikha siya ng Diyos para sambahin ng Diyos. He want to be worship. Yun ang purpose bakit inilabas ng Diyos ang attribute niya para masamba siya. Kaya makita natin mga kapatid na ang Diyos sa kanyang pagiging soberano, He wanted to be a father, kaya mayroong son. He wanted to be a healer, kaya tayo nagkakasakit. Kaya lang, minsan pag nagkakasakit tayo, hindi naman tayo lumalapit sa Diyos eh. Kasi may suki card ka eh. Mercury drug, suki card, may herbal ka pa. Samantalang yun ang nais ng Diyos eh. Pinayagan ng Diyos na magkasakit ka para bumalik ka sa Kanya. Diba? Huwag yung suki card. Ubus ang pera mo dyan. Diba? God is a healer. Kaya kung Diyos ay healer, bumalik ka, iwan mo yung suki card mo. Lumuhod ka, Lord. Paano ba ito? Sabi mo, pag kami ay nagkasakit, ikaw ang aming high priest at nahihipo ng aming kahinaan. Gagamitin mo yan. Diba? Kailangan lumapit tayo. Hindi nawawala sa Diyos yun. God is a Savior. Tayo ay nahulog sa kasalanan, karapat-dapat sa kamatayan, pero ang Diyos, in-express niya na siya'y tagapagligtas natin. Tayo ay hindi katubos-tubos, pero pinatunayan niya na siya ang tagatubos at may-ari sa'yo. Kapag kinlaim mo na tinubos ka ng Diyos, ito ang sasabihin natin, Lord, hindi na akong may-ari nito. Tinubos ka na ng Diyos, ikaw pa rin ang may-ari. Ang bihira naman yan mga sister and brother. Kailangan ng Diyos na ang may-ari sa iyo. Diba? Kung nasa akin ang lisensya, kagaya nung meron akong kaibigan, Brad, ibenta ko na sa iyo itong ahensya ng pawn shop, yung papeles. Ikaw na tubos, iyon na yun. Siyempre, kung babayaran ko yun at kung tutubos ng relo, hindi pwedeng kanya pa rin yun, akin na yun. So, sino ang tumubos sa inyo ngayon? Ang Panginoon. Binigay nyo na ba yung sarili nyo sa Panginoon? Amen. Nagpabautismo na ba tayo sa pangalan ng Panginoon? O, andyan si Pastor Joe, magpabautismo na. Yung hindi pa nababautismohan, ha? Magpa-schedule kayo. Okay? There has to be a kingdom of His own rulership. He is the high priest that can be touched the feeling of our infirmities. Hindi po ito nababago eh. Na siya pa rin ang namamagitan ngayon para mahipo natin mga kapatid. Para tayo'y gumaling sa lahat ng kahinaan natin. Para lumakas tayo kung anumang problema natin, stress ka man o sa physical meron.
Tanda natin, ang Diyos ang ating priest na namamagitan. Okay? Walang suki-suki card dyan. Kaya makita natin, katulad ng isda na sinasabi ni Brother Francis, na ang isda, pag tinanggal mo siya sa tubig, pwede siyang mamatay. Tama ba? Tanggalin mo ang isda sa tubig, buhay pa ba yun? Mamamatay. Di ba? Tanggalin ko kaya kayo sa Diyos, buhay pa kaya kayo? Mamamatay din kayo pag tinanggal ko kayo sa Diyos. Kaya nga ang preacher, ibabalik niya sa Diyos. Kasi ang Diyos ang tree of life. Di ba? Tayo ay katulad ng isda. Pag inalis ko kayo sa Ebanghelyo, inalis ko kayo sa tree of life, wala nang dudugtong pa sa buhay nyo. Di ba? Ang buhay natin dito, 80. Paano mo madudugdugan yung 80 mo? Samantalang may eternal life kung babalik tayo sa Panginoon. Kaya sabi rito, kagaya ng isda, bago pa tubuan, nang paligpik ang isda, hinanda na ng Diyos ang dagat. Di ba? Bago pa tumubo ang binhi, pinrovide na ng Diyos ang lupa. Di ba? Bago pa nahulog tayo, hinanda na ng Diyos ang korderong pinatay bago may sanlibutan. Ganyan ang provide ng Diyos sa atin. Kaya huwag mong isipin kasi, Pastor, makasalanan ako eh. Kaya nga eh. Kailangan nating maging makasalanan para matubos tayo. Wala kang kasalanan eh. Paano ka tutubusin? Wala ka palang kasalanan. Sabi mo, Lord, ako wala akong kasalanan, no? Talagang ito lang, yung sister ko yan, yung mga kasalanan yan. Eh, paano kang tutubusin? Eh, di maiiwan ka rito. Hindi ka natubos. Kasi wala ka nga kasalanan. Tayo po ay nagkasalang lahat. Kaya namatay ang Panginoon sa krus ng Calvary para bayaran ang utang na hindi mo kayang bayaran. Kaya sa Hebrew, makita natin, Hebrew 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Siya yung author, siya yung finisher ng ating pananampalataya. Kaya makikita natin sa Lamb's Book of Life, sabi rito sa Revelation 3:5, umpisa nyo, mayroon kayong Biblia dyan. He that overcometh, kailangan may na-overcome ka. Hindi pwede na ang Kristiyano naka-rocking chair lang. Ha? Ano na-overcome mo sa rocking chair? Rocking chair pa dyan. Pachichirya-sichirya ka lang. Nasaan yung Ebanghelyo sa buhay mo? Ano ang na-overcome mo? Sabi rito, he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. Ang Panginoon ba nag-rocking chair? O pinasan niya yung krus? At hindi inintindi ang kahiyang alang-alang sa atin. Di ba? Kaya sabi niya, pag nag-overcome, dadamitan ka niya ng white raiment. Sabi niya, and I will not blot out his name. Hindi niya i-snowpeak ang pangalan mo. Hindi niya i-erase ang pangalan mo. Sabi niya rito. Sabi niya, I will not blot out his name out of the book of life. Kaya pwede pang mabura. Pag-isipan natin. Ba't delikado pala? Pwede pang mabura. Pwede. Si Judas nakalista na eh. Si Iscariote pero nabura pa. Pwedeng mabura. Yan ay nasa kamay mo. Kaya makinig tayo dahil sabi rito, faith cometh by hearing, hearing by the word of God. At sabi niya, ang aking tupa ay nakikinig sa tinig ng Diyos. Sabi niya, but I will confess His name. Sino ang magkukonfess ng pangalan mo? Sabi niya, before my Father, siya mismo. Yung Panginoong Jesucristo siyang magsasabi. And before His angel, sa harap ng kanyang mga anghel. Okay, sasabihin niya ang pangalan mo. He stand before my Father and before His angel. Kaya sabi niya, ang magtagumpay, ang born again, na overcome niya ang sanlibutan. Ang born again, malayo siya sa mga worldly things. Okay? Ang born again, ang image niya ay image of God. Diba? Dahil sabi doon, let us make man in our own image. Hindi sa image ng Koreano na nakaganon pa ang buhok, nakaganon ang buhok, na may kulay-kulay. Galing sa goldfish siya. Tandaan nyo, yung mga may kulay-kulay, yung mga modern Christian, image siya ng goldfish. Ang tao nilikha sa image ng Diyos, hindi sa image ng goldfish. Ito namang mga youth natin, ay, ang gwapo talaga ng mga Koreano, pag ganun pa yung buhok, tignan nyo, na gusto nila yung image ng isda na yun, ng goldfish. Yung image ni Kristo sa Word of God, ayaw nila. Diba? Ganon katuso ang dyablo sa ating panahon. Ganon siya napakapandaya. Okay? Religyoso rin yun. Kaya sabi rito,
sa pangalan. Sabi niya, ipahahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng mga anghel. Sino ang magsasabi niyan? Hindi po ako. Hindi si Brother Francis, hindi si Pastor Joe, yung Panginoong Hesukristo mismo. Okay? Kaya alam niya kung sino yung kanya. Diba? Kaya sabi rito, and all that dwell upon the earth, Revelation 13:8, and all that dwell upon the earth shall worship Him. May mga nanahan sa lupa na sasambahin siya. Sino? Hindi na yung Diyos ang sasambahin nila. Whose name are not written. Nako, hindi na ilista ang pangalan sa book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Ito ang eleksyon na sinasabi ko. Bakit hindi kayo nagpatuloy sa sanlibutan at patuloy kayong naglingkod sa Diyos? Sapagkat isinulat ng Diyos ang pangalan nyo sa Lamb's Book of Life. At kung naisulat ang pangalan nyo sa Lamb's Book of Life, never kayong madadayaan. Okay? Hindi kayo madadayaan dahil sabi niya, ang lahat ng nanganahan sa lupa magsisamba sa Kanya doon sa limaw, na ang kanilang pangalan hindi nakasulat. Ako hindi ko nasisisihin yun. Yakapin mo na lang, Brad, pasensya ka na, kaya ka ganyan kasi hindi ka nakasulat sa Lamb's Book Di ba nakasulat? Oo, kaya ka ganyan Ano yung ginagawa mo, di ba? Pasimulo ka pa sa kalokohan, kasi hindi ka nakasulat Baka sakaling, yakapin na lang natin siguro. Dito makita natin, mayroon talaga mga tao hindi nakasulat. Bakit? Election of God ang ating pinag-uusapan. Pinilit, hinirang ka ng Panginoon. Kaya nga sabi rito, yung mga apostol, yung mga disipulo, natuwa sila. Sa Lucas 17:21, sabi rito, and the seventh returned again with joy, saying, Lord, even the devil are subject unto us through thy name. And he said unto them, beheld Satan as a lightning fall from heaven. Behold, sabi niya, I give unto you power to tread serpent and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding, and rejoice not that the Spirit are subject unto you, but rather, sabi niya roon sa mga lagad, rejoice, because your name are written in heaven. Yun ang pinakamaganda. Diba? Sabi niya, huwag kang matuwa kung si Satanas ay dinulpi mo at lugulugong umalis si Satanas. Matuwa ka na ang pangalan mo ay naisulat sa langit na wala nang pwedeng magbura. Kapatid, yun ang pinakamaganda. Kaya doon ang ating rejoicings. Bakit? Election of God. Kaya nakita natin mga kapatid na yun ang salita ng Panginoon na pinaunawa niya. Bakit? Ito na, election of God. Dahil ang mga unbeliever, tinago sa kanila ng Diyos ang ibanghelyong ito. At nireveal naman sa iyo. May pinili na para buksan ka, may pinili para naman pagsarhan. Okay? The gospel is hid from unbelievers. Basahin natin ang John 6:65. And he said, therefore, said I unto you, that no man can come unto me, except it were given unto him of my Father. Dito nakita natin sa John 6:65, na wala daw makakalapit kay Hesukristo malibang ipagkaloob ng Ama. So dito nakita natin kung pinili kayo na palapitin sa ebanghelyong ito, election of God yan. Kung sila naman hindi pinili na makakita sa ebanghelyong ito, yun ay pagpili rin para sa mga believer, para sa pagkapahamak. Kaya ang Diyos ang nag-i-elect sa mga tao. 2 Corinthians 4:3, ano ang sabi rito? But if our gospel is hid, na itago, mga kapatid. Ang ebanghelyong ito, sabi ni Paul, bihid. Kanino? Sa born again, hindi po. Sabi niya, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Napakalinaw. Ang ebanghelyong ito ay naitago doon sa mga napahamak. Sabi na, sulat ni Paul. At si Paul ay propeta. At sabi rito, ang ebanghelyong ito ay natatalukbungan pa. May talukbong ito doon sa napahamak. Kaya kung kayo ay bukas ngayon, palatandaan niya na hindi kayo napapahamak.
Ituloy natin sa 2 Corinthians 4:4. In whom the God of this world hath blinded the minds of them. Meron palang tagabulag, Sister Edith eh. May tagabulag dan parang si Harry Potter. Binubulag yung mga kaisipan ng tao. Ay nasabi rito, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. That lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should not shine unto them. Ano ba ang trabaho nitong tagabulag ng Diyos ng sanlibutan ito? Ano? Sabi nila, ang binubulag niya ang pag-iisip ng mga unbeliever, mga hindi nagsisampalataya. Kaya sila nabubulag kasi hindi sumampalataya ang puso. Kailangan puso ang sumampalataya upang sa kanila ay huwag nang sumilang ang ebanghelyong ito ng kaliwanagan. Yung sinishare ni Francis, kaliwanagan yun. Nabubuksan tayo. Kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaliwalhatian ni Kristo. Kaya wala kaming kaliwalhatian kundi kaliwalhatian ni Kristo. Si Pablo, tinaas niya si Kristo. Si Pedro, tinaas niya si Kristo. Sino sa mga apostol ang ating hahatulan at mga propeta na sarili nilang itinaas? Wala akong nakitang propeta na i-denown nila si Jesus Christ. Wala akong nakitang apostol na tinurn down nila si Jesus Christ maliban kay Iscariote na Judas. Okay? So ang mga propeta na tunay, hindi nila tiniturn down si Jesus Christ. Tinataas nila. Kung may propeta man nalilitaw sa panahon ito, itataas yan si Jesus Christ. At hindi pwedeng sarili niya ang itataas niya. Kaya tandaan natin, the gospel is hid from the eyes of the unbeliever. Basahin pa natin. Dito sa Matthew 11, 25-26. Gospel pa rin ito, mga kapatid. At the time Jesus answered, said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things. Sinabi ni Jesus Christ, tinago mo, Ama, ang mga bagay na to. Okay? And from the wise and prudent, and hast revealed unto babes, even so, Father, for so it seemed good in thy sight. Kaya ang Ama rin ang nagdesisyon na kailangang matago sa iba at para ma-reveal naman sa inyo. Ang Diyos nagbubukas, ang Diyos nagsasara. Ang magagawa ko lang sa inyo ay basahin itong gospel. Nasa Diyos na yan at wala na sa akin. Kaya sabi niya rito sa Matthew 13 hanggang 16, Therefore speak I to them in a parables, because they seeing not, may mata na hindi naman makakita. And hearing, they hear not, may tenga na hindi naman nakakarinig. Neither do they understand. May pag-iisip, hindi rin makaunawa. And in them is fulfilled. Ano ang natupad? May mata na walang makita. May tenga, walang marinig. May pag-iisip, wala namang naintindihan. Ano ang sabi rito? Is fulfilled. And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah. May propesya. Na ano? By hearing, ye shall not hear. And shall not understand. And seeing, ye shall not see. And shall not perceive. Bakit, mga kapatid? Sapagkat yan ang desisyon ng Diyos. Okay, alam ko, umaba na oras ko, kaya hinto na ako. Ayaw ko nang ituloy, kasi pandalawang oras to. Kaya makita natin, mga kapatid, election of God. Ang ebanghelyo ay naitago sa unbeliever. Pero sa mga believer, binuksan. Okay? Huwag nating gayahin ang ribulto sa Quiapo. Alam niyo, ribulto sa Quiapo? Ang tangos ng ilong mga Kastila, yung tangos ng ilong, yung ribulto sa Quiapo. May mata na hindi naman nakakakita. May tenga na hindi naman nakakarinig. Ribulto ang labas ng tao. Sana hindi tayo maging ribulto. Matangos ng ilong mo dahil Spanish ka. Anong mangyari? Hindi ka naman nakakarinig. Pero I believe, ang Diyos ay nahabag sa atin. Hanggat may pinadadala na manggagawa, i-appreciate natin ang mga manggagawa dahil yun ang trabaho nila. Pag wala na tayo naririnig na gospel, iba na ang ibig sabihin nun. Diba? Ni-rapture na yung mga manggagawa, wala nang nangangaral. Okay? So tayo po tayong lahat at ibabalik ko kay sister. Nais ko lang po mag-pray, mga kapatid. Lord,